nandito ako dahil itong mga car owners dumalog sa office namin. And base doon sa kanilang mga aligasyon, may nakikita kami na sa part namin, nakikita namin na questionable. But again, aligasyon pa lang yun. Ang nakikita ko, sir, sa part namin na may mali, pag na-validate mo na colorum tong mga ito, sundan ng private vehicle, tapos nakadistansya yung yung patrol car. Then, buntot lang. Hindi naman ito lawless elements na lalaban ng barilan eh. So, kung nabuntutan, positive na, okay, go, positive. Wuk, 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 wuk. Tak. Sir, tigil po kayo. May violation po kayo. Pero yung na-plug down, natikitan, wala silang nakitang mobile car. No. Yes, sir. Yun ang nakikita ko na sa parlagay namin ay mali, sir. Kaya ako, sir, gustong makita yung printout nung apprehension nung magsumbong sila, sir, sa office namin. Pumunta kami sa central office, allegedly more than 2 months na hindi pa encoded. Ako, sir, bilang retired police, hindi pwede sa akin kwento. Kaya personally, sir, pumunta ako doon sa task central office. Positively noted, hindi pa encoded. Magti 3 months na. Dumulog kay Colonel Busita ang isang driver. Dahil umano, mga idolo, nahuli ito ng LTO enforcer na may violation, colorum. Samantalang, ginamit lang naman sa field trip ng mga bata ang nasabing sasakyan at malinaw na wala namang colorum na naganap. At ang malupit nito, mga idol, 2 months na ang nakalipas, hindi pa na-encode sa LTO ang nasabing violation. At mismo si Colonel Busita pa ang nag-double check sa LTO para makumpirma ito. Kaya kayo nahinala ang ginawang panguhuli. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang may init na eksena ukol dito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Brother, good morning. Kumusta? Dito ka ba? Dito po, di po, liaison po ako sa Honda Cars Park. Akala ko enforcer ka eh. Bakit walang reklamo sa Honda Cars? Maayos kayo, ha? Yes, sir. No? Wala kami natatanggap na ano. Wala po. Brother, saan yon? Thank you. Brother, good morning. Sinong sa adjudication? Asya. Sige. Brother, good morning. Anong lakad mo dito? Tubos po ako lisensya, sir. Anong violation? Disregarding. Nak! Ayusin mo, ha? Sir. Delikado yan pag nasanay sa disregarding. Hindi, Bataan, sir. Bataan chapter. Bakit? Anong nangyari? Anong dinisregard mo? Traffic light? Kailang beses mo? Red light? Opo. Congratulations. Mabuti nahuli ka. Hindi kasi po hindi ka nahuli, baka sa susunod gagawin na naman, mamamat sa susunod, di ba? Saan ba yun? Adjudication. Ay, sige, sige. Ano, may kinukuha sa iyong papel? Brother, good morning. Wala silang abogado. Akong abogado nila, ha? Brother, good morning. Anong oras ng hearing? 10 po. Sa conference room po tayo. Sa conference room. Ikaw ang adjudicator? Assistant to the chief po ng hepe po ng adjudication. Yes, sir. Nandyan na si attorney. Si Atty. Susan po. Nandiyan po. Pakisabi. Sir, pwede daw makahingi nung namin, yung copy ng papel na pinasa ko kasi nandito na kasi. Yung original? Nasa kanila. Pinasa nyo lahat? Ang binigay sa akin receiving copy yung isang papel lang, yung para sa'yo. Hindi bale, sige lang. Mamaya na sa hearing. Anong original na sinubmit mo? Yung ano po namin, lahat po. Yung appeal? Opo. Okay lang. Alas 10. Sige. Ilang minutes? Hindi kami late, ha? Opo. Oh, 1 minute na lang. 10 o'clock na, ha? Okay po. Saan bang hearing? Dito sa taas? po, sa conference. Saan kami dadaan? May hagdan po dyan. Okay, thank you. Thank you po.
Let's go. Brother, ha? Mag-ingat, ha? Thank you po. Salamat sir, ingat po. Okay, bye-bye. Boss, okay na lang. Brother, boss, good morning. By the way, sir, for your information, nandito ako dahil itong mga car owners dumalog sa office namin. And base doon sa kanilang mga aligasyon, may nakikita kami na sa part namin, nakikita namin na questionable. But again, aligasyon pa lang yun. Ano, sir? And for your information also, sir, kami po ay rehistradong organization sa Securities and Exchange Commission under Real Service Advocates of the Philippines, RSAP, Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. So legally, may authority po kami na mag-assist para sa kanila. And of course, we always observe yung due courtesy sa authority na katulad ninyo. Yes, sir. So may, on behalf of the parties, ang tanong ko, sir, ilan po ang pumirma doon sa affidavit? This sir was submitted by team leader sir. Pwede, sir, makita. Ilan daw sila, sir? Sir, bigyan lang po namin, i-furnish namin kayo, sir, yung signed copies individual. May individual report kasi, sir. Okay. I-furnish namin kayo, sir, ng copy. Yes, sir. Apo. Sir, pwede rin po ba naming makita yung printout na na-encode na sa system, yung Sir. apprehension? Diyan, pwede makiano ng paprint sa baba yung encoded apprehension na nung dalawang ba. Sir, while waiting for the copy, nabanggit dyan, sir, sabi nung driver, 5,000, ano po? Apo. Sabi. Nabanggit din po ba dyan na, anyway, tanungin ko kayo, saan kayo nahuli? Santo Cristo part ng San Fernando? Hindi po, Bulacan. San Jose del Monte. San Jose del Monte. Saan ang field trip ng mga bata? Pampanga. Kasi sir, kaya ko na itanong yan, according to him, isa sa mga may-ari, kapamilya ng driver yung isa doon sa mga bata. At alam naman natin yung tinatawag na kawang gawa. Kasi in our case, sir, kung ang anak mo o anak ng driver mo ay may anak, practice na natin eh. Sige, gamitin mo yung van. No? At kasi sabi nila, hindi naman talaga nangolekta. Kaya sir, naitatanong ko yung amount na 5,000. Kasi kung whole day field trip yon, gusto kong ipaalam sa ating lahat with respect to LTO authorities. Sir, correct me if I'm wrong. Ang pagkaintindi ko, kapag sinabing kolorom, number 1, private vehicle. Number 2, kung ako yung nangolorom, may violation sa batas, ginamit ko yung private vehicle para kumita. Tama po ba ako doon? At kaya sir, naitanong ko yung 5,000 pesos. I don't think na kung ako ang may-ari ng sasakyan, 10 ang pasahero o mga bata. Siyempre, one head ang counting noon. Isang bata, one head ang equivalent noon. Parang naliliitan naman ako kung sakaling 5,000 piso. Yun sir ay opinion ko lang. Na kung titingnan, lugi ako doon. Kasi usually sa field trip, hindi lang maghapon yan eh. No po. Maari siguro, hindi ko sinasabing yun, ang totoo. Ugali natin kung kami yung parents ng mga bata, sir, magbigay na lang kami sa iyo sa driver. Contribute na lang kami. Ang gusto kong i-point out dito, sir, is para sa akin, as advocate, maliit yung 5,000 piso para kikita ko. Bakit? Magdi-diesel ako. Sabi mo, 2,000. Kung ako ang driver, 1,000.
hindi tugma eh. Yun sir, isang punto ko lang yun. I am not saying na tama ako. Sinasabi ko lang yun, sir. And may certification, sir, ang school eh, na hindi nila nirentahan yun. Magkaiba kasi, sir, yung renta, magkaiba yung nag-contribute na tulong. Kasi ang gusto kong i-point out dito, sir, paano ma-establish natin na ginawang panghanap buhay yung private vehicle para masabing kolorom. And ano pa yan eh, may isa pang term eh dun sa ano, yung sa kolorom, hindi ko lang ma-recall. Ano nga sir yun? Yung habitual. Habitual. So, okay sir, let's say granting na allowed yung private vehicle. Di ba sir, hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, kasi sa PNP, pag may operation, hindi pwedeng, yung sasakyan mo na lang gamitin. Yung process sir sa enforcement sir, kasi kolorum to sir. Pag kolorum ba sir, usually ang nangyayari sir, yung mga kolorum vehicles, pag nakakita ng patrol, pero may kasama patrol yung law enforcement. Just so happens sir, yung pagka covert operation sir, usually ginagamit dun sir yung private vehicle, tapos yung may patrol dun sir kasama ng enforcer din na kasama. Yes sir. Pero sir, correct me if I'm wrong, yung nabanggit sir na gumamit sila ng vehicle para mag-conduct ng intelligence operation kung talagang may kolorom, accepted naman yun eh. Pero ang nakikita ko sir, na sorry kung mali ako sir, ang nakikita kong questionable dito, since na nabanggit dyan sir, may dineploy na personnel eh. Kumbaga, na-validate na eh. Okay sir. So, ang nakikita ko sir, sa part namin na may mali, pag na-validate mo na, kolorum tong mga ito, sundan ng private vehicle, tapos nakadistansya yung patrol car. Then, buntot lang. Hindi naman ito lawless elements na lalaban ng barilan eh. So, kung nabuntutan, positive na, okay, go, positive. Wuk, 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 wuk. Tak. Sir, tigil po kayo. May violation po kayo. Pero yung na-plug down, natikitan, wala silang nakitang mobile car. Wala po. Take note of that sir. Yes, sir. Yun ang nakikita ko na sa parlagay namin ay mali, sir. Normal yun eh. Mag-approach ka, siyempre, dapat private vehicle. Okay na yun. Pero once validated, kolorom ang mga ito, o di pagtakbo, pak, sir, positive. Puk, 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 puk. Kung lawless elements to, talaga ang mga enforcer ninyo. So, my point here, sir, is during the apprehension, dapat marked vehicle na. Validated na eh, base doon sa narrative eh. And kaya ko, sir, gustong makita yung printout nung apprehension. Nung magsumbong sila, sir, sa office namin, pumunta kami sa central office, allegedly more than 2 months na hindi pa encoded. Ako, sir, bilang retired police, hindi pwede sa akin kwento. Kaya personally, sir, pumunta ako doon sa TAS Central Office. Positively noted, hindi pa encoded. Magti 3 months na. And ang pagkaalam ko, sir, after the apprehension, the following day, dapat reported na yan. Or ipagpalagay, sumakit ang tiyan ni enforcer, valid naman yun. After 2 days pa siya gumaling, next week pa siya nag-report. Okay, may valid reason pa rin. The following week, ni-report niya after 2 weeks. Parang nasusobra naman akong sobrang tagal, sir. By the way, i-clarify ko lang sa inyo, hindi tayo nakikipag-away dito. Ang tinitingnan ko lang, sir, yung dapat sanang mangyari. Kaya
sa parte namin, as advocates, kami, at sa kanila, may ibang kulay eh. Sir, with respect dun sa neglect ng mga LTO personnel po namin, enforcer namin, meron na pong kaukulang administratibong kaso na naisang pa na po sa since after the incident po, nag-conduct po ng investigation at may mga meron na pong nasampahan sa regional adjudication, sa regional administrative adjudication board po namin sa mga tao na nagkulang pagpapatupad yung parang na natin sir sa paghuli, tapos sa paghulo. Yes, sir. Sir, excuse me, sir, ha? Tingnan ko lang. Sir, assist mo ako, sir. Alin dito yung sasakyan nyo? DBM 1669 Nissan. Plate number. DBM. Nasaan? DBM plate number. Okay. Saan makikita yung date encoded? Ito po. Ito po yung apprehending date. Ito yon. Opo, yan. January, February, March 5. Sir, may kopya si sir? Sir, doon sa second row, details, apprehension, in progress. Nung nahuli sila, sir, December 6, around 6:16 a.m. Date encoded. December, January, February, March. 3 months, sir. I hope isa ito sa titingnan ninyo. Yes, sir. And nabanggit mo, sir, under investigation na. Actually, may mga, sir, mayroon na pong charge sa kanila sa Baako po. Naka-formal charge na po sila kasi after the investigation, we found na meron pong talagang pagkukulang. So, yung mga personnel po na ito, subject po namin sa formal charge sa, sa Raab po, sa review adjudication. Yes, sir. Thank you, sir. And nasaan, sir, dito yung TOP number? Para sa anong sasakyan yan? DBM 6 akin na. Yung ticket. Anyway, sir, on behalf of the parties, yun yung mga tanong namin na dapat sana masasagot ng LTO. Yes, sir. Pero as you said a while ago, sir, Opo. under investigation. Nung nalaman po namin yan, yung March 4, yung law enforcement po, in-order po yan ng ating regional director na mag-submit ng kanilang explanation. And from there, pati rin po sa ARTAS, hiningan din po namin sila ng kanilang panig. And from there, sir, kami ng investigation wherein we found yung mga irregularities po, like what you said. From Okay. there, sir, nagsampami sir ng sa legal department of legal, nagsampami sir ng mga kaso nila, simple neglect, kasi it's an isolated offense, and under the rocks, yun po ang i-identify nun. Ngayon po, ang hinihin na lang po namin dito, whether or not yung kabilang party, yung apprehended person, they can refute the Yes. apprehension. Yun na lang, ano, sir? Now po, yung mga sinabi niyo po sa amin, duly noted yun, sir, yung lahat po ng circumstantial na yun. Okay. So, hindi na natin pag-usapan yun. Kasi prior to our hearing today, Apo. na-discover na ninyo yon. Apo. Okay, sir. Sa amin po, yung sinasabi ko nilang certificate sa school, if they can abuse it, sir, so makakatingnan po namin pagka i-resolve din po namin. Okay, sir. Kasi sir, sa Jawa kasi sir, very explicit yung provision na if yung private vehicle is being used for a certain consideration, considered siya as colonial. Now, hindi naman nawawala sir yung consideration the part of the government, especially in this time of moment. So, if the other party can use that evidence, so we can consider that po. Kaya malaman po natin sa resolution, sir. Okay. Kaya po kung maaari, kung makapag-submit po sila ng mga kaukulang ebidensya pa nila. Ang nakikita ko lang dyan, sir, yung yung certificate from the school. Yun po. Mm-mm. Ikaw ba tayo? Meron na. And pwede bang makita? Alam nyo, sir, I hope pareho tayo.
na ang paniniwala na kung yung van ay nirentahan ng school or nung personal concern, I hope na kung tayo itong principal tree, hindi natin igagambo ang ating career. Please consider that, sir. No? Sa investigation. Ano po? Salamat, sir. And itong kopyang ito, hawakan na lang namin, sir. No? Yes, sir. Bigyan din po namin kayo ng copy naman, sir, ng individual report po nila. Ipaprint ko lang po. Ipaprint ko po yung mga individual report ng RLS. Para sa amin, ano, sir? Opo, makita niyo ito. Okay. Should you wish to request that, sir? I-request na namin, sir. Sige po. Hindi na namin i-black and white. Ano, sir? So, by the way, sir, out of the topic ito, we'd just like to inform you na 1 week after the apprehension, yung may bahay ni ate na may sakit siya, masyadong dinamdam yung pangyayari, napabilis ang pagkamatay. Gusto kong ipaalam din sa inyo. And wala naman tayong medical basis na kaya ay dahil doon. But practically, we all know na kapag ang isang tao ay may malumang sakit tapos nadagdagan pa ng problema, halos hindi na yun makahinga araw-araw at iniisip. Especially hindi naman ninakaw sa flood control yung van na binili. No? Sana kung galing sa flood control, okay na lang sana. Pero hindi kasi. Kaya ibinabanggit ko lang sa inyo, sir. No? That's why hindi agad sila nakakilos para mag-approach sa LTO Region 3. Hindi rin agad nakapag-approach sa akin. Inintay pa nila na makaported. Anyway, Katoliko ba kayo? Sa Katoliko may sinasabi pang 40 days. Ano po? And ang office namin may kalayuan din from Region 3, which is Silang Cavite. Binanggit ko lang yun, sir. Bakit ngayon lang kayo nakipag sa amin? No? Dito sa issue na to. So, yun lang, sir. No? And we are hoping na ma-resolve agad ito. Dahil, sir, mabigat para sa kanila na naka-impound yung kanilang private cars, private vehicles. Ang alam ko, sir, wala namang bubong yung ating, di ba? So, habang Naguhulog pa ako. tumatagal yung stress sa parte nila. At itong ating kapatid na Muslim, na-stroke din to eh. Kaya, Naguhulog kasi ako. pakibilisan lang natin. Naguhulog pa kasi ako sa van ko, hindi ko pa tapos. Hulugan pa yung van niya. Yes pa. So tapos nandyan lang. Nagagamit. Yung palang sinanay, yung van, ginagamit sa pagpa-check up ng mister niya. And alam nga natin, sir, na yung ating van, nililiguan, kinukumutan pa yan. Tapos nandyan lang. Anyway, sir, wala naman kayo sa position na sabing i-release na yan. Pinaparating lang namin sa LTO leadership, particular dito sa Region 3, na ang request lang po namin on behalf of the party, pakibilisan lamang po yung resolution. Okay, salamat, sir. Baka may gusto kayong sabihin sa mga sir natin. Sir, kasi ako lang, sir, gusto kong ipamadali sana yung van kasi pinabayaran ko po yung van eh. Wala na nga po papagamot, tapos yung van ko na-stress na po ako. Kaya pagsalita ko hindi masyadong clear, pasensya na po kayo. Tsaka sa akin naman po, simula po December, ganun nga po, yung pagkahuli ng van, yung tatay ko po na problema na. So buong December, January, nung buwan, February siya nawala. Hindi po namin naasikaso, inuna po namin ospital. Andun lang po kami. Babantay. Sa mga ordinaryong Pilipino kasi, sir, big deal na yan eh. Kasi mahirap ka na nga, ma-impound pa yung sasakyan mo. And ako, sir, hindi naman ibig sabihin bias ako. Naniniwala kasi ako na nagkawang gawa sila na para yung mga estudyante magamit.
doon sa kanilang field trip. Hindi kasi ito high school, hindi ito college, no? Hindi po. Elementary kasi ito, no? Anyway, sa part naman nila, ang iniimbestigan nilang nito, kung kolorum ba talaga o hindi. Isa pa po, doon din po, nagulat din po ako nung nagpa-check po kami nung siyempre po nung natapos, nung nitong bandang March na po, nagulat din po kami, wala naman po, wala pa lang naka-encode. Tsaka po namin nalaman na ganun pala nangyari. Na-encode dito after Nung ma-discover ng leadership na may ganong apprehension. The following day, doon pa lang na-encode. Kaya ni-request natin to, ang isa sa nakikita natin, sir, with all due respect, may bad intention eh. Kasi, una, ginamit nila private vehicle. Samantalang kung totoo yung kanilang aligasyon, okay lang naman na sa intelligence operation, private vehicle or tawag dito, yung security plate ang gamitin. Hindi red plate. Authorized naman yun eh. Pero, again, hindi naman lawless elements yung subject eh. Kaya pwedeng upon validation, pwedeng gamitin na sa operation yung kanilang marked vehicle. Pero hindi nila ginamit. Pangalawa, how come na inabot ng 3 months bago na encode? Anyway, mga kapatid, yung issue na yon, napag-usapan lang natin. Pero dinig naman natin under investigation na eh. So ang issue na lang dito, inaalam nila kung kolorum o hindi yung ating sasakyan. No? And we are hoping na ma-resolve agad to. Hindi natin alam kung ano ang magiging result. Hindi ba tayo pwedeng magdikta sa kanila? But, sir, with all due respect, hindi naman kaya namin gustong banggitin ito, parang binablockmail namin kayo, no? We are hoping na maging magandang resulta nito kasi kung hindi, ang next move namin sa ombudsman. No? Oo. Yes, oo. Yun lamang, sir, on behalf of RSAB, maraming salamat sa oras at nandito kayo. Ang nakakatuwa lang dito, bago pala itong hearing na ito, may kaso na yung mga involved personnel. No? So, yun yung patunay na kung may mali, hindi nila kinukonsente. Pero hindi ibig sabihin noon, sinasabing hindi tayo kolorum. Under investigation pa rin tayo. Okay? So mga sir, kayo nang bahala sa inyo ng bola. Salamat sa oras. By the way, mga sir, kapareho ng LTO Region 3, may video. Meron din kami. Kasi wala namang usapang personal tayo. Public service, public interest. Salamat po. Yes, sir. Okay. Kumusta dito? yung dalawang magkampa, sir Bakit nga? Bakit? Ganito. Itanong mo yung tatay mo kung may naging girlfriend din. Magkamukha nga kayo. Kumusta po? Oh, grabe siya pang photographer. Sige na, okay na. Ayaw mo na. Tikas eh. Grabe naman ah. Grabe eh. Siya kang ibang photographer. Grabe na yun. Oo, kami naman. Ano eh. Bilat sa init. Attorney, dalawa mo. Mas kayo dalawa. Gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Susumbong kayo kay Senator Marcoleta pa. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin
gawin lahat, mabuhay lang Ah, ng brother. marangal. Kahit pa may sandaling tila ba natatapakan ng karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan, mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Di ka nag-iisa, basta't nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Salamat, bahala na po kayo. Kayo na po bahala. Di ka Ingat po. nag-iisa, basta't nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Siyempre, dito sa van, sa May likod. pagkakataon din na tila naaapi, mga tama na katwiran ay naiisang tabi, mga dapat ay napapalitan ng Alin? mga mali. Alin dyan? Dulot ay kalituhan kaya't lagi Alin? na uuwi sa pagpataw ng dito. bura na may akamang halaga. Kakarampot lang ang kita, aagawin pa nila. Perang dapat sa pagkain ng pamilya at iba pa sanang gastusin sa tahanan. Minsan walang Sa wala dibdib, pa okay. ngayon. Alam ko na kung sinong dapat takbuhan, sinong dapat kong tawagan na pwede Bilisan kong niyo. sundalan. Isang tao na kayang ipagtanggol ang sino man. Okay. Basta nasa tama ka, gusto rin ni Kuya dito. kampihan, ipaglalaban ng karapatan bilang isang malayang Dito, dali, at mainit. Pasa-pasa na lang, Kuya, yun na lang. Pasa na lang. Nauukulan, pakinggan mga hinaing, wag pong binibingihan. Di ka nag-iisa, basta't Okay, mainit eh. tama may kakampi Tawagan lang. ka.